Malamang na napanaginipan mo na kahit minsan na magkaroon ng higit sa 24 oras sa isang araw. Ang bida ng kuwentong ito ay isang napakaswerteng tao. Binigyan si Jiang Heng ng isang hindi kapanigi-paniwalang regalo ng Diyos ng oras, si Kronos. Tumitigil ang oras sa pagtatapos ng araw para sa lahat maliban sa kanya, at nagkakaroon siya ng karagdagang 24 oras kung saan maaari niyang gawin ang kahit ano. Kapalit nito, kailangan ng ating hero na kumilos bilang kinatawan ng Diyos ng oras at lumahok sa isang mapanganib na laro kada buwan. Alamin natin kung paano nagsimula ang lahat. Ang bida ng kuwentong ito ay si Jiang Heng, isang ordinaryong estudyante sa Southeast University. Tulad ng lahat ng estudyante, tahimik-himik siyang namuhay sa dormitoryo at sinusunod ang lahat ng patakaran. Hindi niya inaasahan na sa oras na suriin ng dorm manager ang kanyang locker, makakakita ito ng mga magasin na may mga hubad na babae. Nagulat si Uncle Lou at hindi maintindihan kung paano nangyari iyon. Nanatiling tahimik si Heng at hindi balak sumagot. Alam ng lahat na hindi siya naglalaro ng mga games, hindi nakipag-date sa mga babae, at inilalaan ang lahat ng oras sa pag-aaral at pananaliksik. Narinig pa ni Uncle Lou na ang mga magulang ni Heng ay mga professor na nagsasaliksik tungkol sa mga relihiyon. Kaya bakit siya napunta sa maling landas? Sigurado si Uncle Lou na ang universidad na ito ay isang banal na lugar kung saan dapat mag-aral ang mga estudyante at hindi niya tatanggapin ang ganoong kasuklam-suklam na bagay. Hindi ito katanggap-tanggap sa kanya. Bilang dorm manager, nagdesisyon siyang kumpiskahin ang lahat ng iyon. Bukod pa rito, hindi maaring itago ang mga ganoong bagay kaya iaakyat niya ito sa mas mataas na opisina para masiguradong mabibigyan ng disciplinary action si Heng. Hindi natuwa si Heng sa sitwasyong ito at hiningi niyang maghintay muna si Uncle Lou habang tatawag siya upang kumpirmahin ang isang bagay. Tumawag si Heng kay Jiang kahit na hindi niya talaga gustong gawin iyon. Nagulat si Jiang nang makatanggap ng tawag mula kay Heng. Tinanong ni Heng kung nasa loob pa ng kanyang locker ang mga gamit ni Jiang. Napagtanto ni Jiang na nakalimutan niyang kunin ang mga ito at ipinaliwanag na inilagay niya iyon doon dahil sinusuri ng ina ni Heng ang mga dormitory forms. Tinanong ni Heng kung paano nabuksan ni Jiang ang kanyang locker. Sumagot si Jiang na nakita niyang nabuksan ito ng isang truck, kaya sinubukan niya ang parehong paraan at gumana ito. Nagulat si Heng at sinabi kay Uncle Lou na nasuri na niya at nakita ang sitwasyon, kaya hindi tatanggapin ni Heng ang responsibilidad at sa halip ay magsusumite ng disciplinary action. Dahil sa pagdurusa mula sa mga naging bunga nito, humingi ng tulong si Jiang kay Heng at tinanong kung gusto ba niyang mapatalsik si Jiang sa paaralan. Pagkatapos ay inalok ni Jiang si Heng na sumama sa isang biyahe kinabukasan kasama ang ilang mga magagandang babae. Matapos ang tawag, tinanong ni Uncle Lou kung may iba pang kailangan ipaliwanag ni Heng. Tumanggi si Heng at naisip na laboratory day na naman, isang perpektong pagkakataon para sa kaunting kasiyahan. Gayunpaman, naramdaman ni Heng na masyadong monotonos ang kanyang buhay dahil abala siya sa mga alamat at mito mula pagbata dahil sa impluensya ng kanyang mga magulang. Pumunta si Heng sa library upang magpalipas ng oras. Gumamit siya ng 4 na dice para pumili ng seksyon at libro. Nang sa wakas ay nahanap na niya ang libro, isang babae rin ang humawak nito. Inalok niya ang babae ng libro, ngunit tila natakot ito at mabilis na umalis. Inisip ni Heng na ayos lang sa kanya kung matatakot ang mga tao sa kanyang itsura. Ilangan lang niyang gumugol ng ilang oras na malayo sa mundo. Tinatamasa ang katahimikan at kapayapaan. Napansin ni Heng si Jiang na nakaupo sa ilalim ng isang mesa, kumakain ng potato chips na bawal sa library. Tinanong ni Heng kung kailan dumating si Jiang at bakit ito kumakain ng chips. Ipinaliwanag ni Jiang na hinihintay niya si Heng dahil hindi sumasagot si Heng sa mga mensahe niya sa WeChat. Nakakairita para kay Heng ang pagiging persistent ni Jiang at tinanong niya kung paano nalaman ni Jiang na nasa library siya. Sumagot si Jiang na bilang magkakampi sa kwarto, alam niya ang mga gawin ni Heng. Hinala ni Heng na pumunta si Jiang upang tanungin kung sasama ba siya sa biyahe, ngunit nilinaw ni Jiang na hindi iyon ang kaso. Sa halip, itinuro ni Jiang na kahit na nasa kanya na ang lahat at matalino siya, single pa rin siya. Sinabi ni Jiang na dapat lumabas si Heng at mag-relax. Pagkatapos ay binanggit ni Jiang na may gusto siyang babae na pupunta sa isang party at hiningi niya si Heng na maging wingman niya.
Habang patuloy na kumakain ng chips na maingay na nakakaistorbo sa iba, sinabi ni Jiang kay Heng na maghanda ng alas 11 sa likod ng gate ng paaralan. Nainis ngunit pumayag na rin si Heng. Sa gabi, nagbabasa ng libro si Heng habang nakatayo. Dumating si Jiang para isama siya sa party bilang kanyang wingman. May panginginig sa kamay, inabot ni Jiang kay Heng ang isang gum, sinasabing huwag kabahan. Sinabi ni Heng na hindi siya kinakabahan at tinanong kung bakit nanginginig ang kamay ni Jiang at bakit wala pa siyang girlfriend. Inudyukan ni Jiang si Heng na tumigil sa pagtatanong at sumama na lang. Pagdating nila, naabutan nila ang party na nasa kasagsagan na. May nagkomento na nahuli si Jiang. Itinuro ni Jiang ang isang babae at tinanong si Heng kung ano ang opinyon niya rito. Nagtaka si Heng kung bakit nagtatanong si Jiang at pagkatapos ay lumapit siya sa babae upang humingi ng paumanhin sa pagiging huli. Hindi maganda ang pakiramdam ni Heng dahil nakakain siya ng expired na potato chips kaya nagpaalam siya para pumunta sa banyo. Natatakot na baka sumabog ang tiyan niya. Habang nagbabasa ng libro si Heng, nilapitan siya ng babae at tinanong kung siya ba ang roommate ni Jiang at kung mahilig ba siya magbasa ng mga libro. Lumapit pa ang babae at tinanong kung dumadalo ba siya sa library at sinabi na mahilig din siya magbasa at nakita na siya ni Heng sa library noon. Nagtaka si Heng sa mga intensyon ng babae at kung interesado ba ito sa kanya. Habang lumapit ang babae, nagdesisyon si Heng na huwag na lang makisali. Uminom siya ng alak at agad na nakaramdam ng pagkahilo. Sinubukan niyang umalis sa party pero hinawakan ng babae ang kanyang kamay at inalok na tulungan siya. Tumanggi si Heng pero nang sinubukan niyang gumalaw, nadulas siya at nahulog ang babae sa kanya. Sa sandaling iyon, dumating si Jiang. Naisip ni Heng na ito ang dahilan kung bakit ayaw niya ng realidad. Pagdilat niya, napansin niyang lahat ay nakahinto sa kanilang mga posisyon. Sinubukan niyang galawin si Jiang pero hindi ito makagalaw, katulad ng lahat. Kahit nung sinubukan niyang atakihin si Jiang, siya ang nasaktan. Ang paligid niya ay puro black and white maliban sa isang lalaking tila nakahinto sa paggalaw habang hawak ang cellphone. Tinanong ni Heng ang lalaki kung sino siya. Nang tiningnan niya ang sarili niyang phone, napansin niyang naka-selfie mode pa rin ito. Sumigaw na malakas ang lalaki, nagulat si Heng at pagkatapos ay nag-selfie ito, tumatawa at pinuri ang reaksyon ni Heng. Tinanong ni Heng kung sino siya. Ibinunyag ng lalaki na siya si Kronos, ang Diyos ng oras. Sinabi ni Kronos kay Heng na tingnan ang kanyang relo na nagpapakita ng dobleng mga dial. Nagtaka si Heng kung nabubuhay ba siya ng karagdagang oras. Kinumpirma ni Kronos na may 48 dagdag na oras si Heng. Nabigla si Heng at tinanong kung bakit binibigyan siya ng ganitong oras ng isang estranghero. Ipinakita ni Kronos kay Heng ang isang litrato niya kasama ang mga magulang ni Heng at ipinaliwanag na matagal na silang magkakilala at hiniling ng mga magulang ni Heng na alagaan siya. Nagdesisyon si Kronos na ipaliwanag ang isang bagay kay Heng. Binuksan ni Heng ang pinto at nagmungkahi na lumabas sila para makita kung ano ang itsura ng mundo kapag huminto ang oras. Nagulat si Kronos kung gaano kadaling tinanggap ni Heng ang sitwasyon. Paglabas nila, nakita ni Heng na lahat ng bagay ay nakahinto. Naalala niya noong bata pa siya, iniisip niya ang mga ganitong posibilidad at namangha siya na ito'y naging totoo. Nag-enjoy ng husto si Heng at Kronos sa pag-explore ng mundo. Sumakay si Kronos sa bisikleta at sumabay si Heng sakay ng sariling bisikleta. Gamit ang kanyang kapangyarihan, pinalipad ni Kronos ang mga potato chips papunta sa bibig ni Heng. Matapos ang kanilang kasiyahan, sumakay sila ng bus at nakahanap ng napagandang karanasan si Heng. Ibinunyag ni Kronos na may bagong sorpresa para kay Heng kinabukasan. Nang tinanong ni Heng kung ano yon, sinabi ni Kronos na gabi na at ipinahiwatig na pag-usapan nila ito kinabukasan. Nagtaka si Heng kung bakit pinapahula siya ni Kronos. Inutusan siya ni Kronos na magkita sila sa sports field ng eskwelahan. Habang naghahanda ng umalis, nagpasalamat si Heng kay Kronos at pagkatapos ay nawala si Kronos, ibinalik ang oras sa normal na estado at nagpapatuloy ang oras. Nagulat si Heng na pagtanto niyang nakalimutan niya na ang mundo ay babalik sa normal pagkatapos ng karagdagang 24 oras. Napansin niyang galit ang konduktor ng bus dahil sa huli siyang sumakay. Humingi ng paumanhin si Heng sa abala. Bumalik si Heng sa dorm at naisip na baka mag-isa siyang magpalipas ng gabi pero umaasa siya na makapag-relax siya. Ikinandado niya ang kwarto at humiga, iniisip kung ano ang plano ni Kronos para sa kanya kinabukasan.
Samantala, sa isang abandonadong gusali, gising si Kronos at kinagat ang kanyang daliri, nagpapahulog ng ilang patak ng dugo. Ang aksyon na ito ay nagpakita ng isang nakatagong halimaw na nagtatago. Sinubukan ng halimaw na hulihin si Kronos pero magaling siyang umilag at sinabing hindi siya mahina at hindi madaling mahuli ng halimaw. Pinakalma ni Kronos ang halimaw, sinasabing huwag mag-alala dahil mahalaga pa rin siya at ang susunod na biktima ay magiging mas kakaiba at kasisya siya. Nanaginip si Heng na nakulong siya sa isang kwarto at may kumakatok sa pinto, hinihiling na lumabas siya o mabaon siya doon magpakailanman. Habang dahan-dahang bumukas ang pinto, narinig niya ang boses ng halimaw na naganyaya sa kanya na maglaro. Nagising si Heng na nagulat na pagtanto niyang 3:05 ng umaga na. Nagdesisyon siyang bumangon at makipagkikita kay Kronos. Napansin ni Heng na may nakapatong na bagay sa kanyang kwarto at nagtaka kung saan ito nanggaling. Biglang lumabas si Jiang mula sa likuran at sinabing para kay Heng iyon. Nainis si Heng, sinampal niya si Jiang. Sinubukang kalmahin ni Jiang si Heng, binanggit na marami silang nainom at baka gutom na si Hong. Sa pagmamadali, tinanong ni Hong kung ano ang nangyayari. Ipinaliwanag ni Jiang na gusto niyang bumawi at inanyayahan si Hong na sumama sa kanya. Nainis si Heng, iniisip na nagsusorry lang si Jiang para makabawi. Sinabi ni Jiang na hindi kasalanan ni Heng pero alis na kinabukasan ng babae at hiniling niyang sumama si Hong. Sinagot ni Hong na wala siyang interes doon. Tinawag ni Jiang na walang puso si Heng. Napansin ni Heng na nawawala ang kanyang libro at tinanong kung nasaan ito. Ipinakita ni Jiang ang libro at sinabing ibabalik niya lang ito kung sasama si Hong sa kanya. Matapos mag-isip, pumayag si Hong na sumama ng kalahating oras lang. Nagpasalamat si Heng sa kanya. Habang paalis na si Hong, sinabihan siya ni Jiang na kainin ang pagkaing na iwan. Sinabi ni Hong na kakainin niya iyon pagbalik. Pagkakuha ni Heng sa hawakan ng pinto, nadiskubre niyang may baril na nakatago roon. Inamin ni Jiang na nakalimutan niyang dalhin ang mga susi. Mas nainis na ngayon, sinermonan ni Heng si Jiang dahil sa pagiging abala nito. Inilihim ni Jiang ang kanyang mga gamit sa cabinet, umaasang makakaiwas sa disciplinary action, at hiniling kay Heng na maging wingman bago mabilis na pumunta sa banyo. Tinanong ni Heng kung marunong bang kumatok si Jiang at sinagot siya ni Jiang na kumatok siya ng ilang beses. Pero ang ingay ay nakakaistorbo sa mga kapitbahay at hindi nagising si Hong. Pagkakuha sa kanyang libro, umalis si Heng at dumating sa lugar kung saan naghihintay si Kronos. Napansin ni Kronos na tila nahirapan si Heng. Tinanong ni Heng kung ano ang nangyayari at sinabi niyang handa na siya para sa kanilang plano. Sinabi ni Kronos kay Heng na tapakan ang papel na kaharap niya at tiniyak na magugulat siya pagkatapos. Habang naghahanda si Heng na tapakan ito, hinimok siya ni Kronos na magmadali. Nakaramdam si Heng ng matinding sakit sa paa habang dinidiin niya ito at natuklasang may bakal na pako sa loob ng kahon. Tinanong niya kung ito ba ay isang biro, pero sinabi ni Kronos na makakalakad pa rin siya kahit na may sugat. Nainis, nagbanta si Heng na sisipain din si Kronos. Habang nagpatuloy sila ng kaunti, nagpakita ng ginhawa si Jiang, pero biglang inatake ng isang halimaw ang sahig na kinatatayuan ni Heng. Tumalon si Heng upang maiwasan ang halimaw at nagtanong kung ano iyon. Tinanong ni Kronos kung hindi ba hinahanap ni Heng ang kasyahan na wala sa realidad, na sinasabi na ito ang uri ng kilig na hinahanap niya. Sinabi ni Kronos kay Heng na mabuhay sa engkwentro habang nagsimulang habulin siya ng halimaw. Habang tumatakbo si Heng, nakita niya ang isang lalaki na may hawak na telepono at sumigaw siya na tawagan ng pulis. Inatake ng halimaw na naging sanhi ng pag-freeze ng oras at lahat ay lumutang sa hangin. Napansin ni Heng ang mga pamilyar na bagay at naramdaman ang surreal na kalikasan ng sitwasyon. Ginamit ni Kronos ang pagkakataon para kumuha ng litrato na nagkokomento sa nainis na mukha ni Heng. Binalaan ni Heng si Kronos na kung hindi siya makakatakas, isasama niya si Kronos sa sitwasyon. Ibinunyag ni Kronos na si Heng lamang ang target. Habang nakasakay sa bisikleta, ni-record ni Kronos si Heng sa video. Hirap maniwala si Heng sa mga sinasabi ni Kronos na nandiyan siya para alagaan siya ayon sa hiling ng kanyang mga magulang, siya ay naiinis. Pinaalalahanan siya ni Kronos na matagal na silang magkakilala at siya ang mag-asikaso ng sitwasyon, nag-alok ng isang paalala. Ipinaliwanag ni Kronos na ang halimaw ay kilala bilang reality-less. Naiinis? Sinipa ni Heng si Kronos at kinuha ang bisikleta. Determinado siyang umalis sa lugar.
Nagkomento si Kronos kung gaano ka-interesante ang sitwasyon na lalong nagpainis kay Heng. Patuloy na hinahabol ng halimaw si Heng ng walang tigil. Nakakita siya ng isang gusali, pumasok dito at inilock ang gate sa likod niya. Kahit na may mga kadena na nag-secure sa pinto, galit na inatake ito ng halimaw, hinihingi kay Heng na lumabas siya. Naalala ni Heng ang kanyang panaginip kanina kung saan siya ay nakulong sa isang kwarto, pero pinilit niyang iwaksi ang takot at napansin na tila nawawala ang halimaw. Napagtanto ni Heng na hindi makapasok ang halimaw at kailangan niyang manatili doon sa loob ng 24 oras. Umaasa na may darating para iligtas siya. Samantala, dumating si Kronos sa lugar at nakita niyang nahati sa 2 piraso ang bisikleta. Nagtaka siya kung nagtatago si Heng sa library. Inisip ni Kronos na maaring pumasok si Heng, pero alam din niya na hindi makapasok ang halimaw sa library, kahit na ito ay isang buong gusali. Habang naglalakad si Heng sa loob ng gusali, biglang lumabas ang mga kakaibang tentacles mula sa bubong na nagdagdag sa kanyang takot. Nagpakawala ang mga tentacles ng corrosive na likido na nagsimulang tunawin ang sahig. Natakot si Heng habang nakikita niyang kumakalat ang mga tentacles sa loob ng gusali. Sa labas, nagmamasid si Kronos, nagtataka kung gaano tatagal si Heng laban sa halimaw. Nagmadali si Heng papunta sa pinto pero ito ay nakablock. Desperado niyang sinubukang buksan ang emergency exit pero hindi ito magbukas. Gumamit siya ng malapit na silindro para basagin ang pinto, pero kahit ilang beses na niyang sinubukan, nanatiling sarado ito. Lumapit ng husto ang mga tentacles at sa takot, ibinaligtad ni Heng ang isang bookshelf para gumawa ng barikada, pero patuloy na umuusad ang mga tentacles. Napagtanto ni Heng na mas maraming bagay ang nagpapabagal sa proseso ng pagkatunaw, kaya mabilis siyang gumawa ng plano. Habang nanonood mula sa labas, nag-isip si Kronos kung paano sa mga laro ang tagumpay ay nagdudulot ng kasiyahan. Nagtaka siya kung ano ang kalagayan ni Heng at napansin na kung mamamatay si Heng ng ganito, magiging isang malaking sayang. Si Kronos ay determinado na hindi hayaan si Heng na makatakas ng ganun lang. Sa loob, kumulo ang tiyan ni Heng dahil sa gutom. Sinuri niya ang kanyang mga supplies at napagtanto niyang 40 oras na siyang walang pagkain, tanging bubblegum na ibinigay ni Jiang ang kanyang sustento. Nag-alala siya na baka lamunin siya ng halimaw o mamatay sa gutom. Naalala ni Heng ang kanyang nakaraan kung saan palagi siyang tinutukso ng ibang mga estudyante. Biglang nag-ingay ang kanyang telepono at nagtataka siya kung natapos na ang time freeze. Sinuri niya ang kanyang telepono at nakita niyang paubos na ang battery. Nakita niya ang mensahe mula kay Jiang na nagsasabing gusto siyang makausap ng babae at nag-alok si Jiang ng tulong para makausap siya. Naisip ni Heng ang lahat ng ginawa ni Jiang para ayusin ang kanilang pagkikita. Naalala rin niya ang mga sandali mula sa kanyang nakaraan na mag-isa siyang nasa kwarto, nararamdaman ang pagiging isolated at tinutukso ng iba. Kinabukasan ng umaga may kumatok sa pinto. Natatakot pa rin si Heng, nagdalawang isip siya pero sa huli ay sumagot na natatakot siya. Ang boses sa labas ay humihingi na makahiram ng myth novel na pagmamayari ni Heng. Pagbukas ni Heng ng pinto, nakita niya si Jiang na mula sa kabilang klase at unang beses na bumisita sa kanya. Nagmungkahi si Jiang na pumunta sila sa ibang lugar at hinikayat si Heng na huwag manatili sa kanyang kwarto palagi. Napaiyak si Heng sa sobrang emosyon at sinabi niyang gusto niyang lumabas at maglakad-lakad. Kinuha niya ang baril na alala ang payo ni Jiang na gamitin ito para mag-unlock ng mga pinto. Determinado si Heng na makatakas sa kanyang kasalukuyang kalagayan, kaya nagpasiya siyang umalis. Nagdesisyon siyang bumalik. Inalis niya ang mga bookshelf at tumakbo, iniwan ang kanyang libro. Nakaramdam siya ng tapang habang papalapit sa pinto at natuklasan niyang hindi ito ganoon kahirap buksan. Sa labas, naghihintay si Kronos, nagiging mainipin habang tumatagal ang oras. Tinawag niya si Heng, nagtatanong kung narinig ba siya at kung tunay bang namatay na ito. Naisip ni Kronos kung natunaw na ba si Heng at walang natira. Sa gitna ng pagkataranta, lumabas si Heng dala ang isang silindro, handang atakihin si Kronos, iniisip na baka makatulong ang pagpatay sa summoner para makatakas. Ngunit nabigo ang kanyang pagsubok at siya'y nadapa. Habang pinagmamasdan ni Kronos ang desperado at pabiglang galaw ni Heng, napagtanto niyang tunay na hinahanap ni Heng ang wakas ng kanyang paghihirap. Sa kabila ng kaguluhan, kinilala ni Kronos ang pagsisikap ni Heng at idineklara na pumasa siya sa pagsubok. Lumapit si Kronos kay Heng habang lumalabas ang halimaw sa likuran niya.
Na mapagtanto ni Kronos na wala ng halaga ang nilalang, ginawang abo niya ito sa pamamagitan ng isang kumpas ng kanyang kamay. Namangha si Heng sa biglaang pagpapakikita ng kapangyarihan. Ipinaliwanag ni Kronos na ang halimaw ay bahagi ng isang pagsubok para sa mga successor, kaya hindi na dapat ito ikabahala ni Heng. Nalito si Heng at humiling ng mas malinaw na paliwanag. Ipinaliwanag ni Kronos na madalas mag-focus ang mga tao sa kanilang sariling benepisyo at nakikipag-away sa ibang lahi upang makuha ang control sa mundo. Ang patuloy na labanan at pagpatay ay tinuturing na masyadong primitive, kaya't isang bagong paraan ang naisip para tukuyin ang mga panalo at talo sa pamamagitan ng mga laro. Ang mga successor tulad ni Heng ay lalahok sa mga larong ito. Tinanong ni Heng kung pinili ba siya ni Kronos bilang successor, lalo na't muntik na siyang mapatay. Inamin ni Kronos ang alalahanin sa kaligtasan at sinabing ang pagiging successor at pakikilahok sa mga ganitong laro ay may kasamang panganib, kabilang ang mga banta sa buhay. Napansin niya na ang mga naunang successor ay namatay sa kamay ng mga halimaw, ngunit si Heng, na mas malakas at naghahanap ng kilig sa realidad, ay angkop para sa papel na ito. Kaya't kinumpirma ni Kronos na magiging successor niya si Heng. Nagpatuloy si Kronos, sinasabing bilang successor, makakatanggap si Heng ng malalaking gantimpala at mas maraming kapanapanabik na laro kumpara sa araw na iyon. Pumayag si Heng at sa isang sandali ng pagkakaibigan, binigyan niya ng magaan na suntok si Kronos na nagdulot ng kanyang pagbagsak. Tinanong ni Kronos kung bakit ginawa yun ni Heng at kung tinatanggihan ba niya ang pagiging successor. Sumagot si Heng na iyon ay simpleng pagbati lang upang markahan ang kanilang bagong pagkakaibigan. Tiniyak niya kay Kronos na huwag mag-alala at umalis na dahil mayroon pa siyang ibang kailangang gawin. Habang papalapit si Heng sa coffee shop, napansin niyang 00 na ang oras at nagtaka kung umalis na ba ang babae. Kahit alam niyang kailangan niyang pumunta doon, nagpasya siyang mag-shower muna bago pumunta. Pagdating niya, nakita niya ang babae at sabay silang pumasok sa coffee shop. Ipinahayag ng babae kung gaano siya kasaya na makita muli si Heng at nakaramdam si Heng ng tuwa, pinahalagahan ang nararamdaman ng babae. Pagkatapos ng kanilang pag-usap, nagpasalamat si Heng sa kanya at naghanda ng umalis. Hindi alam ni Heng na si Jiang ay nakaupo malapit, pinagmamasdan ng eksena mula sa isang nakatagong lugar. Si Heng ay dinala sa isang lugar ng isang lalaki na, bago umalis, sinabi sa kanya na hindi siya naroon para ilibre siya ng inumin, kundi kailangan ni Heng na lumahok sa laro. Pinagpala niya si Heng ng suwerte. Nagduda si Heng na may masamang balak ang lalaki at nagpasya na hindi na ito pag-isipan pa, kaya pumasok na siya sa lugar. Pagpasok niya, natagpuan niya ang sarili sa isang 3D imaging area na dinisenyo upang itago ang pagkakakilanlan ng mga kalahok. Lumapit siya sa isang babae at ipinahayag ang kanyang kagustuhang sumali sa laro. Binati siya ng babae, sinasabing siya ay lalahok sa pinakadakilang laro sa kasaysayan, isang larong magbabago ng kanyang buhay. Tinanong ni Heng tungkol sa uri ng laro at iminungkahi ng babae na maranasan muna niya ito upang maunawaan ang alindog nito. Tinanong niya kung handa na siya at iniabot ang isang inumin, hinihikayat siyang inumin ito. Nang inumin ni Heng ito, nakaramdam siya ng kakaibang pakiramdam at tinagtagal nawalan siya ng malay. Sinabi ng babae na mag-enjoy siya sa laro. Nang imulat ni Heng ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang sarili sa isang beach sa isang misteryosong isla. Nagtaka siya kung paano siya napunta sa ganitong kalokohang isla at kung may kinalaman ba si Kronos sa ganitong klaseng laro. Galit na galit, nagpasiya si Heng na maghiganti kapag nakabalik na siya. Naramdaman niyang sobrang gutom na siya at pagkatapos maglakad ng kaunting distansya, napansin niya ang maraming alimango na naglalakad-lakad. Nakakuha siya ng isa at nang kainin ito, natuklasan niyang nasa isang ilusyon siya. Hilaw na alimango pala ito. Natuklasan niyang nawala ang lahat ng kanyang maliliit na gamit at naisip niya kung kailangan niyang umasa sa tradisyonal na mga paraan. Nangalap siya ng tuyong kahoy at gumamit ng isang stick para subukang gumawa ng apoy sa pamamagitan ng pag-ikot nito sa isa pang piraso ng kahoy, isang teknik na nabasa niya sa mga libro. Matapos ang ilang minutong pagsisikap, nasugatan niya ang kanyang kamay. Nagpasya siyang baguhin ang kanyang paraan sa pamamagitan ng pagtatali ng stick sa isang lubid, namuo ng isang bow-like tool upang lumikha ng friction. Pagkatapos ng isang oras ng pagsisikap, sa wakas nakakita siya ng usok. Excited, dahan-dahan niyang inilagay ang mga baga sa ilang tuyong damo.
Habang nagsimulang magliyab ang damo, nakaramdam siya ng tuwa. Bigla, nagbago ang panahon. Nagsama-sama ang madilim na ulap at nagsimulang bumuhos ang ulan kasabay ng mga kidlat. Habang pinoprotektahan ng apoy, tumakbo siya sa paghahanap ng silungan. Sa kanyang desperadong paghahanap ng masisilungan, natagpuan ni Heng ang isang kuweba at napansin na ang apoy na ginawa niya ay patuloy pa ring nag-aapoy sa tuyong damo. Sa loob ng kuweba, nakasalubong ni Heng ang isang grupo ng mga vampira, kaya't agad siyang umatras at nagtakip ng sarili gamit ang mahahabang dahon. Nadismaya siya at naisip kung paano siya nag-aksaya ng buong araw sa pagliyab ng apoy para lang humarap sa ganitong kamalasan. Kinabukasan, tumigil na ang ulan, pero gutom pa rin si Heng dahil wala siyang nakakain. Nakita niya na kahit malaman ang nahuli niyang shellfish, napakabalatong at mabaho ito kaya halos hindi niya makain. Bigla siyang nakarinig ng mga sigaw at may nakita siyang mga lalaking palutang-lutang malapit sa beach. Naisip niyang baka mga NPC lang sila sa laro, pero hindi na niya ito inisip pa. Lumapit siya para tulungan ang isa sa mga lalaki na ang stamina ay napakababa na. Nagpakilala ang lalaki bilang si Ai, isang explorer, at humiling ng tubig. Binigyan siya ni Heng ng tubig ng buko na ininom ni Ai ng paunti-unti bago ibinalik ang natira kay Heng. Nang tanungin ni Heng kung bakit hindi niya ininom lahat, ipinaliwanag ni Ai na ang pag-inom ng sobrang tubig ng buko ay maaring magdulot ng diarrhea kaya't mas piniling iwasan ito. Nabigla si Heng sa impormasyong ito. Pagkatapos, sinabi ni Ai na kailangan nila ng apoy para maglinis ng tubig at magluto ng pagkain sa ganitong lugar. Sinabi ni Heng na kumain at uminom siya ng 3 buko kaninang umaga at masakit ang kanyang tiyan dahil dito. Nagtagal sila ng 2 araw pa roon at sa ikatlong araw, natuyo na ang mga kahoy kaya nagawa nilang magsindi ng apoy. Pagsapit ng hapon, hirap pa rin si Heng dahil sa pananakit ng tiyan pero nanatili siyang determinado. Habang papalapit ang gabi, kailangan na lang niyang paikutin ng stick ng kaunti pa dahil may usok na. Sa pagdating ng gabi, lumabas na rin ang mga spark at hinikayat ni Ai si Heng na ituloy ito at ilipat ang spark sa tuyong damo. Sa kabila ng matinding pananakit ng tiyan, nagpatuloy si Heng pero nabali ang tool na ginagamit niya. Pinayuhan siya ni Ai na manatiling kalmado at huwag mag-panic. Hiniling ni Heng kay Ai na manahimik muna at sinabi niyang gusto niyang mapag-isa ng sandali. Nang nag-iisa, naramdaman ni Heng ang mas pagkalma at nagsimulang bumuti ang pakiramdam. Umupo siya sa beach, nag-aalala na baka magalit si Ai sa kanya. Naisip niya kung ang kanyang asal ay magdudulot ng kanyang pagkamatay kung magpapatuloy ito. Samantala, narinig ni Ai ang mga alulong ng mga hayop at napansin niyang matagal nang wala si Heng. Nag-alala si Ai kaya nagpasya siyang hanapin si Heng. Natagpuan ni Ai si Heng na tahimik na gumagawa ng apoy gamit ang parehong paraan at sa wakas ay nagawa itong sindihan. Lumapit si Ai, pinuri siya at sinabing ang pagsisikap ni Heng ay patunay ng survival skills. Inamin ni Heng na naging sobrang padalos-dalos siya. Pagkatapos, magkasama silang nagluto ng mga alimango. Ipinahayag ni Heng ang kanyang gulat na nakakain siya ng lutong pagkain, isang bagay na hindi niya naisip na posible. Biglang lumitaw ang isang screen panel sa harap ni Heng, ipinapakita ang kanyang achievement na pagpapaliyab ng apoy. Napansin ni Heng na may sugat si Ai sa kamay at tinanong tungkol dito. Ipinaliwanag ni Ai na ito ay mula sa isang aksidente at maaaring magka-impeksyon. Nag-alok si Heng na tumulong at binanggit ni Ai ang tungkol sa isang halamang narinig niya na maaaring pumatay ng mikrobyo at magpagaling ng sugat. Kung mahanap nila ito, maaari pa silang magkaroon ng pagkakataon na mabuhay. Kung hindi, maaring nasa panganib si Ai sa loob ng 1 buwan. Naalala ni Heng kung paano siya tinulungan ni Ai na bilangin ang mga araw sa pader at naging napaka-practical kahit pa alam ni Ai kung paano gumawa ng survival tools. Para makatulong, naghanap si Heng ng halamang kailangan ni Ai pero nabigo siya at patuloy na lumalala ang kalagayan ni Ai. Sa kabila nito, nagawang makahuli ni Heng ng isang isda gamit ang sibat habang nakatayo sa tubig malapit sa beach. Excited, tumakbo siya para ipakita ito kay Ai at binanggit na nakain niya ang isa. Iniwan ang isa para kay Ai. Na-enjoy ni Ai ang isda at natagpuan itong masarap. Ipinahayag ni Heng ang kanyang pasasalamat, sinasabing ang mga survival techniques na natutunan niya kay Ai ay napakahalaga para sa kanyang kaligtasan sa desyertong isla. Hinikayat ni Ai si Heng na huwag lang tumigil sa kaligtasan, kundi maghangad na masakop ang isla at tuklasin ang ibang mga lugar.
Humingi ng paumanhin si Heng kay Ai, inamin na bagaman marami siyang natutunan mula kay Ai, hindi pa niya natatagpuan ang halamang kailangan ni Ai. Sinabi ni Ai na ayos lang iyon at kinuha ang ista na nahuli ni Heng. Nagulat si Heng na alam ni Ai na hindi niya ito kinain. Ipinaliwanag ni Ai na ang kawalan ng amoy ng lutong isda ang nagbigay ng clue. Nakaramdam si Heng ng hiya dahil dito. Tinanong niya si Ai kung aling lugar ang tinutukoy niya, pero hindi sumagot si Ai. Nang pinilit ni Heng na sagutin siya, napagtanto niya na patay na si Ai. Natuklasan ni Heng na mayroon siyang karagdagang 480 araw at magsisimula ang laro sa 11 p.m. na may dagdag na 24 oras bawat isang oras. Natakot siya sa posibilidad na mamatay doon at hindi makaligtas. Naramdaman niyang napakalaki ng kanyang sitwasyon. Bigla niyang narinig ang boses ni Ai. Nang tumingin siya, nakita niya si Ai na lumulutang na may liwanag na aura. Nagsalita si Ai tungkol sa kung paano ang ibang tao ay namatay sa isla habang ang iba ay nagtagumpay na may karangalan. Hinihiling kay Heng na huwag kalimutan ang kanyang mga naunang payo. Tinanong ni Heng kung hinihikayat ba siya ni Ai na sakupin ang isla. Inaffirm ito ni Ai at hinikayat si Heng na gawin ito. Kinabukasan inilibing ni Heng si Ai at nangakong hindi siya bibiguin. Nagpasiya siyang sakupin ang isla at parangalan ang alaala ni Ai. Pagkatapos, sinubukan ni Heng na manghuli ng mga ibon para magkaroon ng iba't ibang pagkain, ngunit nabigo siya. Naisip niya na kung araw-araw ay isda ang kanyang kakainin, magiging nakakasawa ito kaya gusto niyang makatikim ng iba. Bumalik siya sa pangingisda pero pagdating niya, nakita niyang may mga tao na naman doon. Habang nagpapahinga, napagtanto niya na ang pagbangon ng maaga ay hindi naman palaging dahilan para hindi ka magustuhan ng iba. Pinati niya ang isang batang nagtatayo ng maliit na bahay at natuklasan niya ang isang maliit na farm na may mga manok. Humanga si Heng sa payapang buhay ng bata at naisip niya kung maaring maging katulad ni Ai ang batang ito. Sinabi ni Heng sa bata na siya ay manghuhuli, may dala siyang pana at mga palaso at nakita niya ang ilang ibon. Namangha siya sa galing ng bata sa pag-archery. Nakatama siya ng isa at dinala ito pabalik sa bata. Samantala, hawak ng bata ang isang sibat. Napansin ni Heng ang isang higanteng pulang ahas na umaatake sa mga manok. Sinubukan ni Heng na barilin ang ahas gamit ang pana pero pinigilan siya ng bata, ipinaliwanag na walang epekto ang mga palaso sa ahas. Habang papalapit ang ahas sa kanila, tinanong ni Heng kung ayos lang ba ang bata. Biglang tumakbo ang bata at sinabihan si Heng na sumunod. Pareho silang pumasok sa loob ng bahay at isinara ang pinto. Nalungkot si Heng sa pagkawala ng mga manok na kanilang pinalaki. Sinabi ng bata na kakailanganin nilang kainin ang ahas. Pumayag si Heng na siya na ang bahala sa pagpatay ng ahas. Pareho nilang hinukay ang isang malaking hukay at nagpahinga pagkatapos. Ipinaliwanag ng bata na bahagi ito ng kanilang plano para sa paghuli sa ahas. Ipinahayag ni Heng ang kanyang kumpiyansa sa plano at pinag-usapan nila kung paano lalansihin ang ahas papunta sa patibong. 5 araw ang lumipas, naghintay si Heng para sa ahas. Iniisip kung nakahuli kaya ng mababangis na hayop ang bata sa panahong iyon. Narinig niya ang isang malakas na ingay at inisip na baka nahulog na ang ahas sa patibong. Agad siyang tumakbo upang tingnan at nagulat nang makita ng bata ay nahuli ng ahas. Ipinaliwanag ng bata na nagpunta siya upang tingnan ang patibong at hindi niya inasahan na nakapaghintay ang ahas. Ang buntot ng ahas ay nakapulupot sa bata na nagdulot ng matinding sakit sa kanya. Hinimok ng bata si Heng na tumakas pero tumanggi si Heng na alala ang pagkawala ng kanyang mata. Determinado, inatake ni Heng ang ahas gamit ang sibat at pinalaya ang bata. Hinamon niya ang ahas na lumaban sa kanya ng walang armas. Agresibong hinabol ng ahas si Heng. Naguluhan ang bata sa ginagawa ni Heng at pinanood siya habang nililito ni Heng ang ahas papunta sa patibong. Nang handa ng tuklawin ng ahas si Heng, na-trigger ang patibong at nahulog ang ahas sa hukay. Matagumpay na naiwasan ni Heng ang ahas sa pamamagitan ng pagbitaw ng kanyang mga kagamitan, kaya pinuri niya ang sarili. Umalis siya mula sa hukay at tinignan ng bata, ngunit napansin niya niyang hindi na ito humihinga. Inilibing ni Heng ang bata sa tabi ni Ai at inalala na ito na ang ika-20 araw niya sa isla. Naisip niya na ang pagkamatay ni Ai at ng bata ay tila sumusunod sa isang 40-day cycle na parang tumutugma ang kanilang mga buhay sa pattern na ito. Naisip niya na kailangan ba niyang harapin ang ganitong kalunos-lunos na mga pangyayari ng paulit-ulit
At napagtanto na ang ikatlong taong susubukan niyang iligtas ay magkakaroon lang ng 20 araw na buhay. Nagpasya siyang huwag munang magligtas ng iba sa ngayon at mag-focus na lamang sa pag-iensayo ng pagbaril. Habang nag-iensayo at nahiga na may nararamdamang pagkabagot at kalungkutan, napagdesisyunan niyang gumawa ng balsa. Nang magtungo siya sa karagatan malapit sa beach, muling nakatagpo siya ng isang lalaki. Nagulat ang lalaki nang makita si Heng at humiling ng tulong. Ipinaliwanag ng lalaki na binaril niya ang isang maliit na puno gamit ang isang palaso na tumagos rito, isang bagay na nasaksihan ni Heng noon at pagkatapos ay nahimatay siya. Tumanggi ang lalaki sa alok ni Heng na tubig ng buko at sa halip ay humiling na sumakay sa balsa. Tumanggi si Heng at bumalik sa isla. Nagpasya na tutulong na lamang siya sa ibang tao matapos ang 200 araw. Nagpunta si Heng para mangaso ng usa at habang papalapit, nakita niya ang halamang binanggit ni Ai. Naisip niya na kung mas naghanap siya noon, baka naligtas si Ai. Ang pagkamatay ng bata ay mabigat sa kanyang isip at naintindihan ni Heng na anumang pagkakamali ay maaring mag-iwan sa kanya na nag-iisa. Habang nagmumuni-muni siya, naramdaman ni Heng ang panganib at umakyat sa isang puno. Nakita niyang may leopard na papalapit sa usa kaya tumalon siya mula sa puno na may hawak na sibat at matagom na napatay ang leopard. Sa ika-321 na araw, nakatagpo ni Heng ang isang batang nagngangalang Bei at iniligtas siya. Tinanong ni Bei tungkol sa kanilang kinaroroonan at hiningi ni Heng ang kanyang tulong para maging ligtas mula sa leopard. Nagpasya silang magtulungan at nangako si Heng na titiyakin ang kaligtasan ni Bei. Napansin ni Heng ang pagkabalisa ni Bei at iminungkahi na baka gutom lang ito, kaya inanalok niya si Bei ng BBQ chicken. Habang kumakain ng BBQ chicken si Bei, ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat. Naisip ni Heng kung ano ang maaring magdulot ng kamatayan ni Bei at pinag-isipan niyang bantayan itong mabuti sa loob ng susunod na 20 araw upang maiwasan ang anumang panganib. Napansin ni Bei ang pagiging maingat ni Heng at inisip niya na mukhang mabuting tao si Heng, bagaman natagpuan niyang kakaiba ang kilos ni Heng. Kinaumagahan, habang pumuputol ng mga puno si Bei, naramdaman niyang may nakatingin sa kanya at nang lumingon siya, nakita niyang si Heng ay pinapanood siya. Kahit ano pa man ang ginagawa ni Bei, tila binabantayan siya ni Heng ng mabuti. Nang magpunta si Bei para maghilamos, naroon pa rin si Heng, nagmamasid. Nagsimulang maghinala si Bei na baka may romantikong intensyon si Heng. Nang gabing iyon, nagpasya si Bei na umalis na awa siya kay Heng. Nang magising si Heng at napansin niyang wala na si Bei, natanto niya na ito na ang ika-20 araw mula nang magkakilala sila. Determinado na huwag nang mawala ng isa pang tao, nagsimula si Heng na hanapin si Bei. Samantala nakatagpo si Bei ng isang leopard at natakot. Pagod na si Heng mula sa paghahanap pero ayaw niyang mawala pa ulit ang isa pang tao. Narinig niya ang boses ni Bei na humihingi ng tulong at agad tumakbo patungo sa tunog. Tumakbo si Bei para iligtas ang sarili, habol-habol ng leopard. Habang malapit nang tumalo ng leopard kay Bei, dumating si Heng at pinana ang leopard, agad itong napatay. Tinanong ni Heng si Bei kung ayos lang ba siya at ipinaliwanag na simula't sapul ay sinusubukan niya lang protektahan ito. Nang hindi niya makita si Bei nung gabing iyon, nag-alala si Heng. Naunawaan ni Bei na gusto lang talaga siyang iligtas ni Heng. Nagpasalamat si Bei at sinabi na utang niya ang 2 buhay kay Heng at gagawin niya ang lahat para masuklian ito. Ngunit ipinaalala ni Heng kay Bei na siya ay lalaki at huwag niyang bigyan ng maling kahulugan ang kanyang mga intensyon. Natawa si Bei at sinabing nagbibiro lang siya. Iminungkahi ni Heng na bumalik na sila sa bahay at pinuri ni Bei si Heng bilang isang maasahang tao. Nang hingin ni Bei kay Heng na hintayin siya, sinagot ni Heng na huwag nang lumapit pa. Inutusan ni Heng si Bei na magpahinga habang siya naman ay nag-barbecue ng ilang isda para mapalitan ang kanilang nutrients. Nakahanda na si Heng ng 100 isda para i-barbecue, kaya hindi siya nag-aalala na maubusan. Sinimulan niya ang proseso at makalipas ang ilang sandali, lumabas ang isang screen na nagsasabing nag-level up na siya. Napagtanto ni Heng na mahirap makakuha ng puntos at pinag-isipan kung paano niya ito gagamitin ng tama. Nagdesisyon siyang ipagpaliban muna ito at mag-explore sa kalapit na gubat kapag magaling na si Bei sabik na sa bagong adventure. Habang nag-explore, nakarating sila sa isang lugar ng tribo na maraming bahay at may mga senyales ng aktibidad ng tao. Naisip ni Heng kung may tao pa ba roon, ngunit napansin niyang natatakpan ng alikabok ang lugar.
Tanda na matagal na itong iniwan. Nakakita rin siya ng ilang costume, pero pinili niyang huwag itong banggitin. Habang iniinspeksyon ni Bey ang lugar, binalaan niya si Heng na mag-ingat sa mga maaring mabangis na hayop. Biglang may sumapak na paw ng leopard kay Bey na ikinagulat niya. Sinabi ni Bey kay Heng na tumakbo, pero kalmado lang na inalis ni Heng ang ulo ng leopard na ipinakita na suot niya ang balat ng leopard na nahanap niya kanina. Nabigla si Bey sa kalmadong ugali ni Heng at ang hindi inaasahang kasiyahan nito sa ganitong lugar. Pagkatapos noon, nagpasya si Bey na biruin si Heng. Nakakita sila ng isang altar para sa sakripisyo at habang umaakyat si Heng para inspeksyonin ito, nakakita siya ng isang kwintas at nagtaka sa kahalagahan nito. Biglang nag-notify ang sistema na nakakuha siya ng rabbit leg, ang una niyang nakuha, at na-curious siya sa gamit nito. Napansin ni Heng ang buntot ng leopard at nagalit kay Bey dahil tinakot siya nito, iginiit na hindi na siya matatakot ulit. Hinila niya ang buntot para ilabas ito, ngunit biglang may boses mula sa kabila na nagtanong kung ano ang ginagawa niya. Napagtanto ni Heng na kung kasama niya si Bey, ibig sabihin ay totoong leopard ang nahila niya. Sa kanyang pagkabigla, nakita ni Heng na may totoong leopard sa likod niya at may tatlo pang dumating. Tinanong ni Heng si Bey kung saan siya nagpunta at may pag-atubiling sinabi ni Bey na nagpunta siya para umihi. Doon naintindihan ni Heng na totoong leopard nga ang nahila niya. Dahil sa sitwasyon, iminungkahi ni Bey na labanan na nila ang mga leopard at sumang-ayon si Heng na walang ibang pagpipilian. Habang sumugod ang mga leopard sa kanila, ginamit ni Heng ang kanyang mga palaso para tamaan ang isa sa mga mata nito at binigwasan ni Bey ito gamit ang kanyang dagger. Napatay nila ang isang leopard pero napagtanto ni Heng na masyadong marami ang natitira kaya inutusan niya si Bey na maghiwalay sila. Tinanong ni Bey kung ano ang plano at sinagot siya ni Heng na maghintay ng pagkataon. Habang naghiwalay sila, dalawang leopard ang humabol kay Bey habang isa naman ang habol kay Heng. Nagtayo si Heng ng patibong at nagtago, hinihintay ang pagdating ng leopard. Nang marinig niya ang paglapit nito, naghanda siyang umatake pero mula sa likod dumating ang leopard. Sinubukan ni Heng na saksakin ito ng kanyang sibat pero dahil sa pagod, nagkamali siya ng direksyon sa atake. Takot na baka masira ang kanyang sibat at mapatay siya ng leopard, nagpasya si Heng na lumaban gamit ang lahat ng kanyang lakas. Sa wakas, nagawa niyang saksakin ang leopard, pero kinagat siya nito sa balikat bago ito bumagsak. Tinulak ni Heng palayo ang leopard at bagaman nakaramdam siya ng tagumpay, malubas siyang nasugatan. Inasikaso niya muna ang sugat sa balikat at napigilang ang pagdurugo. Napagtanto niyang mayroon na lang siyang 23 na palaso at sira na ang kanyang sibat, kaya mahina at delikado na ang kanyang kalagayan. Nabahala siya para kay Bey at narinig ang desperadong sigaw nito na nagpahiwatig na nasa malubang panganib na si Bey. Agad tumakbo si Heng papunta kay Bey, umaasang makarating siya sa oras. Habang kaharap ni Bey ang natitirang mga leopard, isang palaso ang dumaan sa ere at tinamaan ang isa sa mga leopard. Napatingin siya at nakita niyang si Heng ang bumaril ng palaso. Sugatan si Heng at labis na nahihirapan at alam niyang maaaring mamatay siya kung ilalantad niya ang sarili, pero determinado siyang hindi hayaang mamatay si Bey ng mag-isa. Sinapak ni Leopard si Bey na nagpalakas ng galit nito. Determinado na hindi mamatay ng hindi naghihiganti, sumugod si Bey sa mga leopard ng mag-isa. Habang naglalaban, tinanong ni Bey si Heng kung nandyan ba siya. Naisip ni Heng sa sarili na tiyak na tutulungan niya si Bey kung hindi siya sugatan. Bagaman kasama niya si Bey, isang NPC lang ito, kaya hirap si Heng kung ano ang dapat gawin. Biglang nakaramdam si Heng ng presensya at nakita ang batang nakilala niya dati. Pinagalitan ng bata si Heng sa kanyang pag-aatubili at sinabi na kung hindi nag-aatubili si Heng noong huling pagkakataon, nabuhay sana si Bey. Tinanong ng bata kung bakit nag-aalangan pa si Heng at kung bakit hindi pa siya namamatay. Humingi ng paumanhin si Heng para sa kanyang pag-aatubili. Lumitaw si Ai at pinaalalahanan si Heng na wala nang natitirang oras. Ipinaliwanag niya na ang emosyon ay mapanganib at madalas na nagiging sanhi ng pagkabigo. Sinabi ni Ai kay Heng na hindi niya mahila ang palaso dahil sa kanyang pag-atubili at takot. Parehong hinihimok ni Ai at ng bata si Heng na lumaban sa mga leopard. Mulat sa kanilang pag-udyok, naghanda si Heng. Habang tumalo ng isang leopard kay Bey, inasinta ni Heng at bumaril ng palaso na nagpatumba sa leopard. Napagtanto ni Bey na si Heng ang nagligtas sa kanya.
Hinarap ni Heng ang mababangis na mga leopards at hinamon sila sa labanan. Kahit nasugatan na ang mga leopards, patuloy silang umatake ng walang tigil. Inutusan ni Heng si Bei na hanapin ang gallery board at binigyan siya ng 5 minuto para gawin ito. Habang nagmamadaling naghanap si Bei, patuloy na nakipaglaban si Heng sa mga leopards. Iniwasan ang kanilang mga attack kahit na siya ay pagod na at naubusan ng lakas. Habang nakikipaglaban si Heng, tinawag siya ni Bei. Napatingin si Heng at nakita si Bei na nakaupo sa isang sanga ng puno. Ngunit may isa pang leopard na papalapit na sa kanya. Mabilis na inasinta ni Heng ang leopard at pinana ito. Naala ang isang pag-uusap nila 20 araw ang nakalipas. Binanggit noon ni Bei na kung makakaharap sila ng 2 leopards, kailangan nilang magbago ng estratehiya. Naisip ni Heng na ang kanilang plano ay parang isang kasabihan na alam niya. Sa kasalukuyan, tumalon si Bei mula sa sanga ng puno para atakehin ang isa sa mga leopards na humahabol kay Heng at matagumpay niya itong napatay. Samantala, inasinta at pinana ni Heng ang leopard na nasa sanga ng puno, tinamaan ito sa bibig at napatay. Magkasama nilang napatay ang natitirang mga leopards. Napansin ni Bei ang sugat ni Heng sa kanyang tagiliran at tinanong kung maari ba niyang asikasuhin ito. Nagulat si Heng sa pag-aalala ni Bei at napagtanto niyang alam na ni Bei ang kanyang mga sugat mula pa sa simula. Ipinaliwanag ni Bei na pagkatapos magmintis si Heng sa unang pana, mas naging agresibo ang mga leopards, kaya inisip niyang wala ng pag-asa si Heng. Sa kabila ng kanilang mahirap na kalagayan, patuloy na lumaban si Bei kasama si Heng. Habang magkasama silang nakaupo sa tabi ng beach, hinikayat ni Bei si Heng na magpahinga at mag-relax muna. Habang iniisip ni Heng ang kanilang tagumpay laban sa mga leopards, inamin niyang matagumpay nilang nasakop ang isla. Kinagabihan, habang magkasama silang nakatingin sa buwan sa tabi ng beach, tinanong ni Bei kung magdamag na ba silang upo doon. Pakiramdam ni Heng ay halo-halong ginhawa at pagod, kaya sinabi niyang gusto na niyang umuwi. Ang katahimikan ng gabi sa ilalim ng liwanag ng buwan ay kabaligtaran ng mga hamon na kanilang hinarap na nagpaisip kay Heng sa kanilang paglalakbay at ang posibilidad na makabalik sa isang lugar kung saan maari na siyang magpahinga. Nagulat siya nang bumalik siya sa bar. Sinabi ng babae doon na isang bangkay na lang ang kailangan niyang asikasuhin. Tinanong niya kung ang pagkamatay sa laro ay nangangahulugang pagkamatay rin sa realidad. Kinumpirma ito ng babae at binanggit na nakakuha si Heng ng isang item sa unang playthrough niya ng laro. Inalok siyang i-appraise ito, ipinaliwanag na magkakahalaga ito ng 5 points. Pumayag si Heng at pinag-isipan kung paano niya gagamitin ang kanyang mga points. Ipinaliwanag ng babae na maaring mag-trade ang mga players sa isa't isa o bumili ng mga items. Ipinakita niya kay Heng ang isang kahon at sinabing ilagay ang kwintas sa loob. Bagaman hindi makikita ang epekto ng item, mas ligtas itong gamitin dahil may isolation properties ang kahon. Maari niyang gamitin ang kanyang points para bumili mula sa kanya. Sinabihan siya ng babae na bumalik sa loob ng 3 araw dahil magtatagal ang appraisal. Sinabi rin niya kay Heng na tandaan ang kanyang pangalan at kung nag-aalala siya na matuklasan ng ibang players ang kanyang pagkakakakilan, huwag niyang hayaang kunin ng babae ang kanyang card. Kinuha ni Heng ang card at naisipang tungkol sa kanyang password. Sinabi ng babae na maghintay ng 2 araw dahil hindi agad-agad nag-a-adapt ang tao sa mga pagbabago. Pumayag si Heng at binalaan siya ng babae na mag-ingat sa ibang players na maaring sumubok agawin ang kanyang mga items at points. Habang umaalis siya, naisip niyang hindi na siya magpapabaya sa realidad. Nagpasya siyang magpahinga at bumili ng mga defense items at isang bow kinabukasan. Pagdating niya sa kanyang kwarto para matulog, pinili niyang matulog sa sahig kaysa sa kama. Kinabukasan, lumabas siya ng walang suot na pangitaas at pumunta sa receptionist para mag-check out. Napansin niyang lahat ng tao ay nakatingin sa kanya na parang gusto nilang agawin ang kanyang mga points. Isang bata ang itinuro siya sa kanyang ina, sinasabing wala siyang suot na damit pang itaas. Pagkatapos, bumalik si Heng sa dorm at naisip kung paano tutugon si Jiang sa kanyang huling pagdating. Pagbukas ng gate, nakita niyang nag-impact si Jiang at sinabihan siya na hindi niya nasagot ang mga mensahe ni Jiang. Humingi ng paumanhin si Heng, ipinaliwanag na nakasilent ang kanyang telepono. Tinanong ni Jiang kung ayos lang si Heng, napansin na kahit isang gabi lang ang lumipas, kakaiba ang kilos ni Heng.
Tinanong niya kung may nangyari. Nagulat si Heng nang ma-realize na isang gabi lang ang lumipas sa totoong mundo at hindi siya nagtagal sa isla. Naguguluhan si Jiang sa reaksyon ni Heng at sinabihan siyang huwag mag-alala. Binanggit niya na magka-camping sila at dapat sumama si Heng para mag-relax. Nagpasya si Heng na sumama para sa recovery kaya pumayag siyang sumama. Nagulat si Jiang sa kalmadong pagtanggap ni Heng. Pagkatapos nilang mag-empake, tinanong ni Jiang kung bakit may dala si Heng na bow at arrow at bakit biglang nagbago ang interes nito. Tinanong din ni Jiang si Heng na tumulong magdala ng ilang gamit. Tumanggi si Heng. Tumanggi si Heng, sinabing marami na siyang dala at tinanong kung bakit ang dami ng gamit ni Jiang. Sinagot ni Jiang na maraming gamit ang kailangan nila. Pagkatapos, may isang batang babae na tinawag si Jiang. Ipinakilala ni Jiang si Xiao kay Heng, ang kanyang kasintahan, at itinuro ang isa pang babae, si Shen, na kilala bilang ang kagandahan ng kanilang paaralan. Tinanong ni Jiang si Heng kung interesado ba siya kay Shen. Ipinakilala ni Jiang si Heng sa grupo at binanggit na mahirap siyang kumbinsihin na sumama. Inutusan ni Xiao na i-load ang kanilang mga gamit sa kotse. Nagpakilala rin sina Sheng at Huang. Sakto noon, dumating ang isang batang nakabihis ng maayos na may dalang bulaklak at tinanong si Shen kung libre siya sa araw na iyon. Nagpa-reserve sila sa isang restaurant at inaya siya na sumama. Hindi siya pinansin ni Shen at sinabihan ang kanyang mga kaibigan na sumakay na sa kotse. Hinawakan ng batang lalaki ang kanyang kamay, pinipilit na siya ay kausapin. Sumingit si Heng para makialam, pero hinatak siya ni Jiang at ipinaliwanag na kayang asikasuhin ni Shen ang sitwasyon. Ibinunyag ni Jiang na ang batang lalaki ay presidente ng student council at may koneksyon sa mga gangster, kaya pinayuhan niya si Heng na huwag itong galitin. Sinabihan ni Shen ang batang lalaki na nakaharang siya sa daan at pagkatapos ay umalis na sila. Kitang-kita ang galit sa mukha ng batang lalaki. Kinagabihan, nag-ensayo sila ng pagbaril. Nilapitan ni Heng si Jiang at pinuri ang kanyang skill. Tinanong ni Heng si Jiang kung bakit hindi siya naglalaro kasama ang iba. Sumagot si Jiang na ang iba ay nagluto, kaya sumama siya kay Heng. Biglang dumating si Xiao na halatang nag-aalala. Sinasabihan ni Shen ang ilang kalalakihan na umalis, na kung hindi ay tatawag siya ng pulis. Tinanong ng isa sa mga lalaki kung ano ang sinabi ni Shen at pagkatapos ay sinampal siya dahilan para mahulog ang kanyang telepono. Walang takot na sinira ng batang lalaki na may bulaklak ang telepono at sinabing gusto niyang makita kung paano tatawag si Shen ng pulis. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na isama ang dalawang babae at binanggit ng isa sa mga lalaki na ang isa pang babae ay para sa kanila. Sa sandaling iyon, lumabas si Heng mula sa likod, nakatutok ang kanyang palaso sa kanila. Inutusan niya silang umalis kaagad. Nag-aalala ang dalawang babae, hindi alam kung ano ang gagawin dahil mukhang nakakamatay ang palaso ni Heng. Naglabas ng kutsilyo ang leader ng grupo at sinubukang pakalmahin sila, sinasabing huwag matakot. Pinana ni Heng ang kutsilyo mula sa kamay ng leader, dahilan para ito'y mahulog. Inutusan ng leader ang kanyang mga tauhan na patayin si Heng. Habang sumusugod sila, sinipa ni Heng ang nang umatake ang pangalawang lalaki kay Heng gamit ang kutsilyo. Sumingit si Jiang, itinulak ang umatake at inutusan si Xiao na kunin ang kutsilyo. Hinawakan ng isa sa mga lalaki ang binti ni Heng habang sumugod ang boss para umatake. Bigla, tila tumigil ang oras kaya nagawa ni Heng na makalaya. Naalala niya na ang huling pasok niya sa laro ay noong 11 p.m. at ang oras sa laro ay naset para sa 20 araw. Sa panahong iyon, nagkaroon ng mga error sa notifications, kaya na-extend ang oras sa laro hanggang 48 araw, na katumbas ng 24 oras. Naisip ni Heng kung ano ang sinabi ni Kronos sa kanya. Nakakuha siya ng mensahe tungkol sa kanyang reward na narealize niyang magiging kapaki-pakinabang. Plano niyang gamitin ang oras para ayusin ang kasalukuyang problema. Nagdesisyon si Heng na hanapin ang batang umupa sa tatlong umatake, sa pakiramdam niya ay malapit lang ito. Habang naghanap si Heng, napansin niya ang dalawang kotse at nagtaka kung ano ang kanilang pakay. Sinuri niya ang mas malaking sasakyan na may maayos na kama sa loob at nakita ang batang lalaki na nakahiga doon. Nadiskubre ni Heng na si Cheng ay tumitingin sa kanyang telepono at natutunan na ang lugar na ito ay base ng mga batang nambiktima sa mga babae at tila hindi ito ang kanilang unang pagkakasala. Naisip ni Heng kung may magagawa para mapabuti sila. Nagkaroon siya ng ideya at pinainom ng maraming tubig si Cheng. Pagkatapos, lumabas si Heng na pakiramdam ay nabayaran na ang masasamang gawa ni Cheng.
Pagkatapos, nakita niya ang sports car ni Cheng na ikinatuwa niya. Nagmaneho siya ng saglit at nag-enjoy sa karanasan. Pagbalik ng kotse, naisip ni Heng na ang dagdag na 24 oras sa isang malaking bentahe. Bagaman may naiwan siyang ilang gasgas sa kotse, itinuring niya itong maliit na bagay kumpara sa sitwasyon ni Cheng. Pagkatapos ay nag-focus si Heng sa pagharap sa mga tauhan ni Cheng. Nagtaka siya kung pagod na ang mga ito at gumamit ng nasunog na stick para i-brand ang isa sa kanila. Pinilit niya ang boss na atakihin ang ikatlong lalaking nandoon. Nang matapos ang dagdag na 24 oras ni Heng, tumawag ng pulis si Wang para humingi ng tulong. Isa sa mga lalaki ay may nasunog na kamay at pinatay ng boss ang sarili niyang mga tauhan. Dumating ang mga pulis at inaresto ang apat na lalaki. Nagtaka si Jiang kung bakit lumala ang sitwasyon habang ibinigay ni Xiao ang lokasyon ng kampo. Sinabi ni Shen na ito ay isang bagay ng karma. Humingi ng paumanhin si Wang dahil isinumbong niya kay Cheng ang address ng kampo at nangako si Cheng na bibilhan siya ng lipstick na gusto niya. Tinanggap ni Wang ang responsibilidad sa kanyang mga pagkakamali. Pagkatapos ng lahat, nakaupo si Heng sa bar nang makatanggap siya ng text mula kay Jiang na nagsasabing ibinigay niya ang WeChat contact ni Heng kay Shen. Tumanggap si Heng ng friend request mula kay Shen. Lumapit sa kanya ang babaeng bartender at sinabi na inanalisa niya ang kanyang item. Tinanong ni Heng tungkol sa epekto nito at sinabi ng babae na may positibong epekto ito kaya wala siyang dapat ipag-alala. Nangako rin siyang ipapaalam kay Heng kung may negative effects ito. Tinanong ni Heng ang presyo ng kahoy na kahon. Ipinaliwanag ng babae na marami silang kahon pero hindi niya ito madadala sa laro. Nagdesisyon si Heng na huwag na itong bilhin at nag-isip tungkol sa swerte na dala ng kanyang locket. Pumunta siya sa lottery at bumili ng $10 na halaga ng scratch-off tickets. Pero nadismaya siya ng malugi ng $100, nakakuha lang ng $60 pabalik. Umaasa siyang manalo ng reward at naisip na subukan muli kung ang item ay hindi limitado sa isa. Bagaman nakakita siya ng pagkakataong manalo ng iPad, nauwi siya sa mas hindi kanais-nais na premyo. Habang nagdedesisyon kung anong pagkain ang bibilhin, may isang lalaking biglang dumaan at tinulak siya para makapag-order. Nagulat si Heng at naisip na baka naubos na ang kanyang swerte. Gayunpaman, pagkatapos umalis ng lalaki na may dala ang kanyang order, sinabi ng babaeng nasa counter na siya ang 199th customer, kaya makakuha siya ng anumang bagay na nagkakahalaga ng hindi hihigit sa 109 yuan ng libre. Naisip ni Heng na baka bumabalik na ang kanyang swerte. Habang naglalakad siya sa daan at tumigil ang oras, nagdesisyon siyang bumalik, maligo at matulog. Pakiramdam niya ay may sumusunod sa kanya kaya tinanong niya kung sino ang nariyan. Nang mapagtanto niyang pusa lamang ang presensyang naramdaman niya na biglang nawala, binaliwala niya na ang kanyang pag-aalala. Tinawagan ni Heng si Kronos na nagsabing abala siya sa kasalukuyan. Tinanong ni Heng kung may mga uri ng gumagalaw na monsters. Sumagot si Kronos na mayroon ngang isa na tinatawag na Moresby, pero nakatakas na ito sa lugar. Nakasalubong ni Heng ang monster at tinanong si Kronos kung ano ang dapat niyang gawin. Sinabihan siya ni Kronos na tumakbo hanggang sa magpatuloy ang oras at kalaunan ay titigil na ang monster sa paghabol sa kanya. Biglang naputol ang tawag. Nagatubili si Heng, ayaw tumakbo at magmukhang takot. Sinabi ni Kronos na ang monster ay napakatalino at hindi dapat tratuhin na parang simpleng hayop. Determinado, nagsimulang tumakbo si Heng. Habang tinatakbo niya ang ilang distansya, nagtanong siya kung makahabol ba ang monster, lalo na't may natitira pang 25 minuto bago magpatuloy ang oras. Nagdesisyon siyang humanap ng lugar para magtago at pumasok sa isang pampublikong banyo, umaasang ligtas ito. Nag-text si Kronos na hindi niya kailangang magtago dahil patuloy na hahabulin ng monster ang biktima nito hanggang sa ito'y mamatay. Binuksan ni Heng ang pinto ng banyo para tumakas, ngunit nakita niyang nandoon na ang monster sa loob. Mabilis niyang sinara ang pinto habang pilit itong binubuksan ng monster. Galit na galit si Heng kay Kronos dahil hindi sinabi agad ang mahalagang impormasyong ito at nag-alala na baka masira ng monster ang pinto. Alam ni Heng na may isa lang siyang pagkakataon kaya kumilos siya ng mabilis. Binuksan niya ng bigla ang pinto para mapatumba ang monster saka tumakbo palabas at nakakita ng bisikleta. Matapos bayaran ito, agad siyang nagbisikleta palayo habang sinusugod siya ng monster.
Napansin ni Heng na sinusundan pa rin siya ng monster at kahit hindi ito makasabay sa bilis niya, kailangan niyang magpatuloy sa pagtakas ng 13 minuto pa para maging ligtas. Habang nagbibisikleta, naramdaman niyang bumabagal ang bisikleta dahil naubos na ang baterya. Tumalo ng monster para umatake pero naiwasan ito ni Heng sa pamagitan ng pagmamaniobra ng bisikleta hanggang sa nahulog siya sa ilog. Umaasa siyang hindi marunong lumanggoy ang monster. Pag-ahon ni Heng mula sa ilog, napagtanto niyang hindi nga marunong lumangoy ang monster. May 5 minuto na lang bago siya maging ligtas, kaya kailangan niyang humanap ng paraan para magtagal. Tumungo si Heng sa isang lugar na may mga kagamitang electrical at patuloy siyang hinahabol ng monster. Narinig niyang may boses ng lalaki mula sa isang silid na nagsasabing nakahanap siya ng ligtas na taguan, kaya sinundan ng monster ang tunog. Pumasok ito sa silid, ngunit natuklasan na ang boses ay nagmumula sa telepono ni Heng na nagpi-play ng recording. Samantala, tumatakbo si Heng palayo at nang makatawid siya sa pader, lumitaw ang monster at hinabol siya. Nabara ang monster sa pader at sinubukang umatake muli. Nang magpatuloy ang oras, lumapit ang isang guwardya kay Heng at tinanong kung ano ang ginagawa niya roon. Sinabihan ni Heng guwardya na umalis agad, binalaan ito na may monster sa paligid. Duda ang guwardya at tinanong si Heng kung isa ba siyang magnanakaw. Inutusan siyang bumaba. Nag-alala si Heng na baka maabutan siya ng monster, pero nagawan niyang umiwas dito. Tinawagan niya si Kronos, humingi ng tulong at nagtanong kung ano ang susunod niyang gagawin. Sinabi ni Kronos na hindi na matatagpuan ng monster si Heng sa susunod na araw dahil makakalimutan ito ng mga tao at hihina. Baka abutin ng ilang panahon bago muling lumitaw ang monster. Tinanong ni Heng kung nasaan si Kronos. Sumagot si Kronos na nasa ibang bansa siya kung saan nakahanap siya ng paraan para harapin si Moresby. Pinayuhan niya si Heng na huwag mag-alala at hintayin na lang ang kanyang pagbabalik. Bumalik si Heng sa bar kung saan tinanong siya ng babaeng bartender kung talagang gusto niyang simulan ang susunod na round ng laro. Nagdesisyon siyang bisitahin ang dungeon buwan-buwan. Sinabi ng babae na bihira siyang makakita ng taong ganoon ka-energetic at tinanong ang motibasyon niya. Ipinaliwanag ni Heng na pagkatapos ng engkwentro sa monster at sa planong tumulong sa loob ng 2 araw, gusto niyang pumunta sa dungeon para kumalma at pagbutihin ang kanyang kakayahan sa pamamagitan ng pananakop dito. Nabanggit din niyang interesado siya sa kung paano ginawa ng babae ang alak na may kaibang kulay at lasa na tila lason. Pagkatapos dinala si Heng sa Kabukicho, isang mataong kalye sa Tokyo. Ang makulay na lugar ay malaki ang kaibahan sa hindi kilalang malalim na kagubatan na pinanggalingan niya. Napansin niya may dala pa siyang wallet at telepono. Biglang lumapit ang isang babae sa kanya, sinasabing hinahanap siya nito. Humingi ng paumanhin ang babae dahil naligaw siya habang bumibili ng pagkain. Sumagot si Heng na ayos lang at tinawag lang siyang the girl, hindi sa pangalan nito. Naiinis. Ipinakilala niya ang sarili bilang Yuzi at pinuna ang pagiging bastos ni Heng. Tinanong ni Heng si Yuzi kung nasaan sila. Ipinaliwanag ni Yuzi na nasa isang kalye sila na kilala sa mga gangster at mga problemadong kabataan. Iminungkahi ni Yuzi na umalis na sila agad at sumang-ayon si Heng. Habang papalayo sila, nasaksihan nila ang isang lalaki na marahas na sinisipa ang isa pang lalaki. Nakialam si Yuzi, nakialam si hinihiling na patawarin na ang lalaki. Humangga si Heng sa tapang niya. Dumating ang boss ng lugar, pinagsabihan ng lahat at sinabing hindi welcome ang mga taong walang alam sa kotse. Natakot si Heng sa presensya ng boss. Tinulungan ni Yuzi ang matandang lalaki at sinuri kung ayos lang ito. Humingi siya ng paumanhin kay Heng at binanggit na gusto niyang ihatid ang matandang lalaki pauwi at tinanong kung maaari ba sila mag-explore sa Tokyo sa ibang araw. Sumang-ayon si Heng at tinulungan ang matandang lalaki na tumayo. Hinawakan ng matanda ang kamay ni Heng, sinasabing hindi siya lasing at gusto pa niyang uminom. Habang patuloy na tinutulungan ni Heng ang matanda, pinuri niya si Yuzi dahil sa pagtulong sa mga estranghero. Ibinunyag ni Yuzi na ang matandang lalaki ay ang kanyang ama na ikinagulat ni Heng. Nag-shift ang eksena sa isang car competition kung saan inanunsyo ang resulta. Nakagugulat na tumugma ang resulta sa mga prediksyon ng matanda. Ang lalaking sinipa ang matanda ay nagulat nang malaman na 3 maling sagot lang ang nagawa ng matanda. Lumipat ang eksena sa isang fan club kung saan binabaha ang isang cute na babae ng mga request na sumali. Umalis si Heng at Yuzi sa event para dumalo sa isang car race.
na sinundan ng isang drift seminar. Sa seminar, may isang lalaking nag-alok kay Heng ng leadership position kung magbibigay siya ng kotse. Humingi ng oras si Heng para pag-isipan ang alok. Pagkatapos, lumabas sila ni Yuzi para kumain. Binanggit ni Heng ang kagustuhan niya matutong magmaneho. Iniisip ang kanyang pag-aalala na baka hindi siya makahanap ng driving school at kung paano niya mapapanalo ang sports car competition at maging champion. Napagtanto niyang kailangan niyang maghanap ng paraan para kumita ng pera. Tinanong ni Yuzi kung may problema at sumagot si Heng na ayos lang siya. Pagkatapos, tinanong niya tungkol sa kanyang ama. Mas pinili ni Yuzi na huwag pag-usapan ito. Inihayag na iniwan siya ng kanyang ina noong siya'y bata pa at isang larawan lang ng kanyang ina ang meron siya. Humingi ng paumanhin si Heng sa pagbanggit ng sensitibong paksa at ipinakita ni Yuzi ang larawan. Pinuna ni Heng ang coolness ng kotse sa larawan na pinagtakahan ni Yuzi. Ipinaliwanag ni Heng na lahat ng lalaki ay mahilig sa kotse at tinanong kung ang kanyang ama ay isang sports car racer. Sumagot si Yuzi na hindi marunong magmaneho ang kanyang ama at hindi man lang kayang mag-deliver ng mga goods. Tinanong ni Heng kung maari niya makita ang larawan pero kinuwestiyon ni Yuzi ang interes niya. Nagpilit si Heng at napilitan siyang pumayag. Kinabukasan, pumunta si Heng sa bahay ni Takeda at kumatok sa pinto. Nagulat si Takeda sa maagang pagbisita at initially nagpasya na huwag buksan ang pinto. Nang makita si Heng, sinubukan ni Takeda na isara muli ang pinto. Binanggit ni Heng na tila hindi gusto ni Takeda ang Black Link at Deer Daiginju Sake. Kaya't binuksan muli ni Takeda ang pinto at pinapasok siya. Medyo nag-aalangan binalaan ni Takeda si Heng na huwag pumasok dahil siya ang boyfriend ni Yuzi pero tinanggap pa rin ang beer na dinala ni Heng. Nilinaw ni Heng na hindi siya boyfriend ni Yuzi. Nandun siya para matuto magmaneho. Iminungkahi ni Takeda na maghanap si Heng ng tindahan ng isda para doon matuto. Sinabi ni Heng na hindi marunong mag-English ang karaniwang may-ari ng tindahan ng isda. Naiinis, sinabi ni Takeda kay Heng na umalis na lang kung wala ng ibang pakay. Dahil dito, binanggit ni Heng ang mga nakaraang achievements ni Takeda at tinanong kung bakit pinalitan niya ang pangalan niya at naglahong parang bula. Pinilit ni Takeda si Heng na umalis pero pinakalma siya ni Heng. Sinabing gusto lang niya magkaroon ng magandang coach para turuan siya magmaneho. Nag-alok si Heng na tumulong sa mga deliveries ng libre. Pumayag si Takeda at binigyan siya ng isang taong halaga ng mga deliveries. Tinukoy ni Takeda ang 3 kondisyon. Una, hindi dapat tawagin ni Heng ang tunay niyang pangalan. Pangalawa, magiging boss ni Heng si Takeda. At pangatlo, hindi dapat malaman ni Yuzi ang tungkol dito. Pumayag si Heng sa lahat ng kondisyon at humiling kay Takeda, tulungan siyang makakuha ng lisensya sa pagmamaneho. Naiinis. Tinanong ni Takeda kung paano nakakayanan ni Heng ang sitwasyon ng ganoon kasimple. Ipinaliwanag ni Heng na ang kanyang Japanese driving license ay para lang sa ilang uri ng sasakyan pero marunong siyang mag-modify ng sports cars. Napagpasyahan ni Takeda na kailangan niyang i-modify ang isang kotse para kay Heng at sinabihang bumalik pagkatapos ng ilang araw. Naging panatag si Heng at ginugol ang susunod na 3 araw sa pag-explore sa Tokyo kasama si Yuzi. Sa ika-4 na araw, nagkita sila ni Takeda na ipinakita ang modified na kotse. Isa itong 1982 model at nagulat si Heng sa napili ni Takeda. Ibinida ni Takeda ang mga kahangahangang features ng kotse at pinadrive kay Heng para sa test drive. Habang nagsisimula si Heng, pinag-isipan ni Takeda na kumuha ng insurance para sa kanya. Iniisip na kung mamatay si Heng, magbebenepisyo siya sa financial na aspeto. Dahan-dahang nagmaneho si Heng at binalaan siya ni Takeda na huwag ituring na laruan ng kotse, binigyang diin ang kahalagahan ng sitwasyon. Tinanong ni Heng kung saan ang kanilang destinasyon at sinagot ni Takeda na ipapadala na lang niya ang address. Pinaalalahanan din niya si Heng na mag-ingat dahil mahigpit ang mga pulis sa Japan laban sa mga walang lisensya. Sumang-ayon si Heng at nagmaneho palayo. Kinabukasan, nag-deliver siya ng mga goods at binanggit na mas mabilis na siya ngayon. Sinabi ni Takeda na huwag maging masyadong mayabang. Ipinakita ni Heng kay Takeda ang isang libro tungkol sa car theory at tinanong ang opinyon nito. Tinignan lang ni Takeda ang libro at sinabing wala itong silbi. Naging emosyonal si Heng dahil wala siyang ibang paraan ng pag-aaral. Inimbitahan ni Takeda si Heng na umakyat sa itaas para ipakita ang kanyang koleksyon sa laptop. Pinabuksan niya kay Heng ang folder na L300 Chan na naglalaman ng maraming material.
Iminungkahi ni Takeda kay Heng na i-copy ito at pag-aralan sa ibang pagkakataon at pagkatapos ay nangangako na ipapakita ang ilang tunay na skills. Habang nagmamaneho si Heng, tinuruan siya ni Takeda kung gaano kaingat dapat sa pagmamaneho. Pagkatapos ng ilang sandali, huminto si Takeda sa pagpapaliwanag dahil karamihan sa mga theory ay irrelevant. Dinala niya si Heng sa isang espesyal na lugar para sa hands-on learning na binanggit na ito ay magandang lokasyon na bihira ang mga bisita. Ipinakita ni Takeda kay Heng ang isang teaching video at inutusan siyang panoorin ito. Tinanong ni Heng kung personal bang ide-demonstrate ni Takeda ang mga techniques. Sumagot si Takeda na hindi niya kayang hawakan ang manibela at pinaalalahanan si Heng na huwag mag-alala dahil hindi siya bibigyan ng mahirap na gawain. Pagkatapos pumunta si Takeda sa pangingista, isang bagay na matagal na niyang hindi ginagawa. Pagbalik ni Takeda sa gabi mula sa pangingista, sinabi ni Heng na nasira na naman niya ang kotse. Humingi ng paumanhin si Heng, pero sinabi ni Takeda na huwag mag-alala tungkol dito dahil siya na ang bahala sa repair costs. Idinagdag niya na kung magde-deliver si Heng ng goods sa hinaharap, papayagan siyang gamitin ang kotse para mag-practice. Lumipas ang isang buwan at nag-shift ang eksena sa racetrack kung saan maraming sports cars ang nakahilera. Isang babayang nagsimula ng race, binati ang lahat ng good luck at inanunsyo na may special reward ang mananalo. Napansin niyang dumating din ang isang van. Nagulat ang mga racers nang makita nila ang van at inutusan silang iwasan ito. Isang batang lalaki ang partikular na nabigla habang mabilis na nahabol ng van ang kotse niya na tila di na drive ng isang expert driver. Nag-isip si Heng kung pinaniniwalaan nilang siya ang unang driver na sangkot sa drag race sa Mountain Road. Nilampasan niya ang lahat at nagpatuloy hanggang marating ang isang tindahan kung saan tumangging tanggapin ng lalaking nandoon ang mga items dahil walang order na inilagay. Sinabi ng lalaki kay Heng na kontakin ang kanyang boss. Nalaman ni Heng na si Takeda ang naglagay ng mga bato para mapabuti ang driving skills niya. Sinubukan niyang tawagan si Takeda pero walang sagot na nagpaisip kay Heng kung lasing ba si Takeda. Pagod na, nagpa siya si Heng na bumalik na lang isoli ang van at magpahinga. Napansin niya may mga taong sumusunod sa kanya. Isa sa kanila ang nag-inform sa kanyang boss na ang lahat ay nagtipon na at inutusan ang iba na maghanda para sa aksyon. Lumapit si Heng at tinanong kung anong aksyon ang kailangan at kung may hinahanap sila. Sinabihan siya ng lalaki na umalis. Sumagot si Heng na kung si Takeda ang hinahanap nila, may kinalaman siya doon. Bigla siyang sinuntok ng isa sa mga lalaki pero naiwasan ni Heng ang attack. Habang hinawakan niya ang kamay ng lalaki, napansin niya ang isang simbolo ng mata at tinanong kung sino sila. Inutusan ng lalaki ang kanyang mga kasama na hulihin si Heng. Tinulak ni Heng ang umatake na naging dahilan para bumagsak ito sa iba. Dumating si Takeda, sakay ng kotse at sinabihan si Heng na sumakay. Agad silang umalis. Tinawagan ng lalaki ang kanyang boss, iniulat na umalis na si Takeda at sinabing huwag mag-panic dahil hindi makatakas si Takeda. Nag-shift ang eksena kay Yuzi na katatapos lang sa kanyang part-time job at pauwi na sa eskwela. Nakahanda na ang paborito niyang bubble tea at sabik siyang makipag-chat pagdating doon. Habang tumatawid siya sa kalsada, isang kotse ang huminto at ilang lalaki ang bumaba, lumapit sa kanya. Tinanong niya kung ano ang ginagawa nila. Itinutok ng isa sa mga lalaki ang baril sa kanya at inutusan siyang sumakay sa kotse. Biglang dumaan ang isang palaso at tinamaan ang isa sa mga lalaki. Tinawag ni Heng si Yuzi na lumapit. Ang isa pang lalaki ay nagpuntirya ng baril kay Heng. Mabilis na hinampas ni Yuzi ang lalaki gamit ang lata at nagsimulang tumakbo. Ginamit ni Heng ang isang palaso para pabagsakin ang lalaking nagpuntirya sa kanya. Habang tumatakbo, tinanong ni Yuzi si Heng kung ano ang nangyayari. Sinabihan siya ni Heng na sumakay na sa kotse at walang oras para magpaliwanag. Habang nagmamaneho sila palayo, sinubukan silang habulin ng mga tao. Hinikayat ni Yuzi si Heng na magpatulin pa, napansin niyang armado ang mga umatake at nagtaka kung ano ang kanilang motibo. Ipinaliwanag ni Heng na masamang tao ang kanilang kinakaharap kaya't normal lang na may baril sila. Ginamit ng mga umatake ang kanilang sasakyan para subukang itulak si Heng sa kalsada. Pero sa husay ni Heng sa pagmamaneho, naiwawasan niya sila. Sa kabila ng mga pag-atake, nakatakas siya gamit ang kanyang driving skills. Napansin ni Yuzi ang tapang ni Heng sa paghawak sa sitwasyon at tinanong kung ano talaga ang nangyayari. Sinabi ni Heng na ipapaliwanag nila ang lahat pag nakita nila ang ama niya.
Nagulat si Yuzi nang malaman niyang may kinalaman ang sitwasyon sa kanyang ama. Dumating sila sa isang kwarto kung saan naghihintay si Takeda. Natuwa at napanatag si Takeda nang makita si Yuzi na ligtas. Ikinuwento ni Yuzi ang tungkol sa mga nakakatakot na taong nakaharap niya at kung paano siya iniligtas ni Heng. Pagkatapos, tinanong niya si Takeda kung anong gulo ang pinasok niya at kung bakit kasama si Heng. Ipinaliwanag ni Heng na nag-aaral siyang magmaneho mula kay Takeda na may kinalaman sa racing. Nagulat si Yuzi nang marinig na si Takeda ang nagtuturo kay Heng. Idinetalye ni Takeda na ang mga insidenteng iyon ay nangyari bago pa siya ipinanganak. Nung nakilala niya ang ina ni Yuzi, isa siyang racer na may maraming championships at international matches na naipanalo. Lalo pang napalapit ang ina ni Yuzi kay Takeda. Naalala ni Takeda ang nakaraan kung saan galit na galit sa kanya si Asano. Inaalala niya kung gaano kabilis at delikado ang pagmamaneho ni Asano. Sa kabila ng mga babala ng kanyang mga kaibigan na huwag makipagkarera kay Asano, tinanggap ni Takeda ang hamon. Habang nasa karera, sinimulan siyang atakihin ng mga kalaban ni Takeda at sa isang punto, isang truck ang bumangga sa kanya. Sa araw na iyon, natalo ni Takeda ang unang karera sa kanyang buhay at ang kaibigan niya ay trahedyang nasawi ng masagasaan ng truck. Ang karanasang iyon ay labis na traumatiko kaya't naparalisa sa takot si Takeda at tumigil sa karera na hindi na kayang kontrolin ang manibela. Nagsimulang maunawaan ni Yuzi ang nangyari. Tinanong ni Heng kung ano ang nangyari kay Asano. Ipinaliwanag ni Takeda na naparalisa si Asano at nasa Sakai Hospital. Hindi inasahan ni Takeda na may hahanap pa sa kanya pagkatapos ng mahabang panahon. Hiniling ni Heng kay Yuzi na samahan siya sa Sakai Hospital at pumayag siya. Nagulat si Takeda at pinilit silang magpunta ng mag-isa. Pinayuhan silang huwag idamay ang kanyang anak. Sinabihan ni Takeda si Yuzi na dalhin ang kanyang ina at lumipat sa probinsya para sa kanilang kaligtasan. Tinanong ni Heng kung talagang magiging ligtas sila doon at iminungkahi na mas mabuti pang humingi ng tulong. Siniguro kay Yuzi na poprotektahan niya ito. Nagtaka si Takeda kung bakit ganito na lang ang ginagawa ni Heng. Ipinaliwanag ni Heng na siya isang delivery man para sa Takeda Seafood at kailangan niyang matuto ng racing para magpatuloy sa trabaho. Kung magtatago si Takeda sa maliit na kwarto, wala nang paraan si Heng para matuto ng racing. Nang tanungin nila tungkol kay Asano sa Sakai Hospital, sinabi ng nurse na walang tao roon na may ganong pangalan at iminungkahi na magtanong na lang sa iba. Tinanong ni Heng kung may iba pang ospital na Sakai ang pangalan. Sumagot si Yuzi na isa lang ang Sakai Hospital. Habang nag-uusap sila, lumapit ang isang janitor at tinanong kung konektado sila kay Asano. Ipinaliwanag ni Heng na sila ay mula sa isang high school racing club at nais na makapanayam si Asano. Ibinunyag ng janitor na siya ay kapatid ng isa sa mga tauhan ni Asano. Nagulat siya na may mga taong nag-alala pa rin kay Asano na pumanaw ng mga 5 taon na ang nakalipas. Inilarawan ng janitor ang kalagayan ni Asano bago siya namatay. Ipinaliwanag na inalagaan niya ito hanggang sa huling sandali. Tinanong ni Heng kung may pamilya si Asano. Ipinaliwanag ng janitor na nang mangyari ang aksidente kay Asano, ang shearingan, isang eye tattoo, ay naging permanenteng marka at hindi na maaring mabura. Sinundan ng janitor si Asano dahil sa markang iyon at nangakong ibabahagi pa ang tungkol sa makulay na nakaraan ni Asano pagkatapos ng kanyang trabaho. Bago umalis ang janitor, tinanong ni Yuzi si Heng kung maitinago sa kanila si Takeda. Kinumpirma ni Heng na sila ay nalinlang. Walang pamilya o kamag-anak si Asano na maghihiganti para sa kanya at ang mga umatake ay hindi mula sa shearingan. Nagtaka si Yuzi kung sino ang mga umatake. Ipinaliwanag ni Heng na ang alitan ni Takeda ay walang kinalaman sa pagbebenta ng isda o hipon. Para malaman ang katotohanan, kailangan nilang kumonsulta sa mga eksperto sa loob ng racing circle.